Sa pagpapatuloy ng Part 2, pilit na itinulak ng matanda si Hiiki palayo, hinihimok silang tumakas ng mabilis. Sa kabila ng pag-aatubili ni Hiiki, kinalagad siya ni Hero at Jun. Pinagmamasdan ng matanda ang lahat na nakapasok sa loob ng bakal na tarangkahan, pagkatapos ay mabilis na isinara ang pinto mula sa labas, gamit ang kanyang katawan bilang blockade. Sa isang kisap mata, ang matanda ay nilamon ng paparating na kawan ng mga zombie. Ang kanyang sakripisyo ay bumili ng grupo ng isang malaking halaga ng oras, at si Hiki at ang iba pa sa wakas ay pinamamahalaang iwaksi ang humahabol na sangkawan ng zombie. Ang iba ay nakadama ng isang sukat ng pagkakasala para sa kanilang nakaraang pagtrato sa matanda, habang si Hiki ay mas puno ng kalungkutan. Samantala, ganap na tinutulungan ni Karumi ang senior doctor sa pagsasagawa ng operasyon. Matapos mapagtagumpayan ang mga paunang paghihirap, ang operasyon ay naging matagumpay na nagligtas ng isang mahalagang buhay. Nagpasya ang mga sundalo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kanilang base. Gayunpaman, biglang nagising ang isang nahulog na zombie at hinarap ang isang nakaligtas na batang babae. Si Karumi, sa pagsisikap na iligtas siya, ay itinulak ang zombie palayo. Bagamat nailigtas ang dalaga, natumba si Karumi sa lupa ng zombie. Nang tila malapit na siyang makagat, kumuha siya ng scalpel at itinaboy ito sa ulo ng zombie. Hinila ang sarili pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Sa isang pahayag ng zombie, kahit na ang pinakapinong tao ay dapat matutong maging malakas kung nais nilang mabuhay. Si Karumi at ang iba pa ay umalis patungo sa base. Walang insidente ang paglalakbay at mabilis silang nakarating sa kanilang destinasyon. Ang lokasyong ito ay ang tanging ligtas na sona ng lungsod at ang base din ng Virus Research Institute. Ang lahat ay kailangang magpahinga dito at sumailalim sa isang komprehensibong pagsusuri. Kung makumpirma na hindi nahawahan, ipapadala sila sa isang lungsod kung saan hindi sumiklab ang virus. Nang marinig ito, nasasabik ang lahat. Gayunpaman, hindi maibahagi ni Karumi ang kanilang kagalakan dahil hindi pa niya nahahanap ang kanyang kasintahan, si Hiki. Tinanong niya kung maaari silang tumulong sa paghahanap ng isang tao. Naturally, ang kahilingang ito ay tinanggihan, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nakakuha ng atensyon ng pinuno ng pananaliksik, si Shuto. Parehong si Karumi, nakatatapos lang tumira, at si Hiki, na malapit nang umalis, ay sabay-sabay na kinuha ang kanilang mga walkie-talkie at nagsimulang makipag-usap sa kanila na parang nag-uusap sila. Kahit na hindi nila marinig ang isa't isa, ang kanilang mga salita ay nakakagulat na pare-pareho, parehong nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng isa't isa at inuulit ang mga pangako na kanilang ginawa sa isa't isa. Parang nag-uusap sila sa kabila ng kawalan. Tila nagkaroon ng espesyal na interes si Sho kay Karumi at lumapit upang sabihin sa kanya na nakatanggap sila ng signal ng radyo na nagpapahiwatig na may paparating na grupo ng mga tao. Agad na sinabi ni Karumi kay Sho na ang taong hinahanap niya ay pinangalan ng Hiki at hiniling sa kanya na bantayan. Nang marinig ito, kakaiba ang tingin ni Sho sa kanyang mga mata, ngunit sinabi lang niya, walang problema at lumayo. Dito, mabilis na tumama sa kalsada si Hiki at ang kanyang grupo. Pagkarating ng senior officer, narating nila ang kanilang destinasyon ng walang mga hadlang. Paghinto ng sasakyan sa front gate, nagmamadali silang lumabas at nagsimulang humingi ng tulong. Kumpiyansa na humakbang pasulong ang senior officer. Gayunpaman, isang putok ng baril ang nagpaputok na naging sanhi ng pagkahulog ng senior officer sa lupa at namatay. Ang biglaang insidenteng ito ay nag-iwan sa lahat ng gulo. Muntik nang mawalan ng malay si Hero sa kanyang galit. Nagpaputok siya ng ilang putok sa mga kalabang sundalo. Nanatiling kalmado si Hiki. Alam niyang hindi ito ang oras ng komprontasyon, lalo na't nasa pintuan sila ng ibang tao. Hinila niya si Hero at ang iba pa sa kotse, at nagmamadali silang umalis. Bagamat sila ay mga nakaligtas na nakatagpo ng hindi patas na pagtrato, ang ulat ng militar ay nakakalito. Sinabi nito na ang grupo ni Hiki ay pinaghihinala ang mga terorista na bumaril at pumatay ng isang sundalo sa sandaling lumapit sila sa base. Walang pagpipilian ang militar kundi gumanti, pinatay ang isa sa kanila. Gayunpaman, matatag na naniniwala ang kapitan na ang ulat ay pinakialaman. Ang militar ang unang nagpaputok, at ang bala na natagpuan sa katawan ng namatay na sundalo ay isang karaniwang bala na ginagamit ng militar. Ito nga ang nagpatunay sa lumang kasabihan na ang pinakanakakatakot na bagay sa isang zombie apokalipse ay hindi ang mga zombie,
ngunit hindi mahuhulaan na sangkatauhan. Matapos ang ilang araw ng walang humpay na pagtakbo, si Hiiki at ang kanyang grupo ay medyo pagod na pagod. Gusto pa ni Hiragi na sumuko, ayaw nang tumakas. Kung walang pagkain o inumin, kailangan nilang harapin ang mga zombie na lumalabas paminsan-minsan. Pagkatapos ng isa pang nakakapagod na araw, sa wakas ay nakakita sila ng isang malaking gusali. Tumakbo sila palapit at pinagmasdan ang loob. Nang walang nakikitang mga palatandaan ng buhay, at sa papalapit na gabi, wala silang pakialam sa mga potensyal na zombie at pumasok. Biglang sumugod mula sa isang sulok ang isang babaeng may hawak na punyal. Mukha siyang kinakabahan at sobrang mahina. Nagkaroon na lang siya ng oras para humingi ng tulong bago nawalan ng malay. Matapos halughugin ni Hiiki at ng iba pa ang buong gusali at makumpirma na ligtas ito, nakilala nila ang pagkakakilanlan ng walang malay na babae. Ito pala ang sikat na bituin na si Mia, lahat ay interesado sa kanyang sexy na hitsura, ngunit hindi nila ito isinapuso. Kung ikukumpara sa labas, mas komportable ang lugar na ito. Hindi lamang nagkaroon ng mainit na pag-ulan, ngunit nakahanap din sila ng maraming pagkain na nagpapahintulot sa lahat na magkaroon ng kasiyasyang pagkain. Gayunpaman, nadama ni Hero na ang pananatili dito ay hindi isang pangmatagalang solusyon at itinaguyod ang pag-alis sa susunod na araw upang magpatuloy patungo sa Yokohama City kung saan walang mga zombie. Nang marinig ito ni Hiragi, hindi siya nasisiyahan. Maraming pagkain dito at ang pananatili ay maaaring mga hulugan ng paghihintay ng pagliligtas. Tinuya ito ni Hero at, bilang tagapagtanggol at pulis, inutusan ang lahat na magpatuloy. Galit, bumaling si Hiragi upang tanungin si Hiiki para sa kanyang opinyon, ngunit pumayag si Hiiki kay Hero. Si Hiragi, na galit, ay sumugod upang umiyak sa hagdanan, hindi na maaliw. Bigla silang nakarinig ng magulong tunog ng mga yabag. Nagkasalungat din si Hiiki. Ang mga kawalan ng katiyakan sa hinaharap ay napakarami, at ang bawat desisyon ay maaaring matukoy ang buhay o kamatayan ng lahat. Sa oras na ito, lumitaw ang kamakailang nagising na si Mia at taos-pusong tinanong si Hiiki kung maaari siyang sumali sa kanyang koponan. Gayunpaman, nag-ingat si Hiiki sa biglang pagpapakita ni Mia at tinanong siya kung paano siya nakaligtas dito ng napakatagal. Biglang lumitaw ang isang gang ng mga taong may dalang katana. Ang kanilang pinuno, si Kuata, ay malamig na nagpahayag na sila ang tunay na mga Panginoon dito, na nilinis ang lahat ng mga zombie. Tila takot na takot si Mia sa kanila, marahil dahil sa mga naunang pagkikita. Bagamat mas malaki ang kalabang grupo, hindi natakot si Hiiki dahil may baril si Hero. Kung dumating sa isang laban, hindi tiyak kung sino ang mananalo. Gayunpaman, tila kalmado si Kuata. Nahuli niya si Hiragi na naiwang mag-isa. Iminungkahi niya ang isang kasunduan na hinihiling kay Hiiki na ibigay ang kanyang baril at pakakawalan niya si Hiragi. Binigyan niya sila ng isang gabi para pag-isipan. Habang papaalis siya, nagbabala si Kuata kay Hiiki na mag-ingat dahil may mga problema sa pag-iisip si Mia nakatira sa isang ligtas na base, hinangad ni Karumi na makipagkita kay Hiiki. Nagkataon na nalaman niya ang kanyang kinaroroonan at umaasa na samahan ang research team sa kanilang sample collection process at mahanap ang kanyang boyfriend. Ang punong mananaliksik, si Shuto, ay tila nakakita ng isang espesyal na bagay sa Karumi, na nagsasabi sa kanya na ang pinakamahalagang misyon ng instituto ay bumuo ng isang bakuna laban sa zombie virus at nakailangan niyang pumasa sa isang pagsubok upang sumali sa sample collection team. Ang hamon, na hindi maliit na gawa para kay Karumi, ay nagsasangkot ng pagkuha ng mga sample ng dugo mula sa mga buhay na zombie na mas mahirap kaysa sa paggawa nito mula sa namatay. Noong una, hindi kayang harapin ni Karumi ang mga brutal na zombie, ngunit hindi siya madaling sumuko. Siya ay tiyak na pinutol ang kanyang pulso gamit ang isang kutsilyo. Ang amoy ng kanyang bumubulusok na dugo ay nakakuha ng atensyon ng mga zombie na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong matagumpay na kumuha ng dugo mula sa liig ng isang zombie. Naipasa niya ang pagsusulit sa kanyang kamanghamanghang katalinuhan at katapangan at sa wakas ay nakuha ang pag-apruba ng institute. Maaari na siyang lumabas kasama ang pangkat ng pananaliksik upang mangolekta ng mga sample. Ang senior researcher, si Yun, ay nanonood ng katangi-tanging pagtrato na natanggap ni Karumi mula kay Shuto at sa wakas ay hindi niya maiwasang ipahayag ang kanyang mga pagdududa. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Shuto ang mga resulta ng pagsusuri sa dugo ni Karumi.
Lumalabas na ang dugo ni Karumi ay naglalaman ng mga antibodies laban sa zombie virus na posibleng ginagawa siyang potensyal na tagapagligtas. Pagkatapos ng talakayan sa mga nakaligtas, sinabi ni Hiki na hindi nila maibigay ang kanilang mga baril at kailangang iligtas ang mga tao. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan nilang tugunan ang issue ni Mia. Medyo misteryoso siya, hindi malinaw ang pinagmulan niya. Bakit titira rito ang isang tao mula sa ibang lungsod? Parang ayaw magpaliwanag ni Mia. Tumakbo siyang mag-isa, at sinundan siya ni Hiki, na nagsasabi na kailangan niyang maging matigas sa iba para sa kapakanan ng koponan. Masyado na siyang walang muwang noon na naglalagay sa panganib sa lahat. Tila talagang gustong sumali ni Mia, kaya sa wakas ay isiniwalat niya ang kanyang sikreto. Dinala niya ang lahat sa isang silid na may nakatali na zombie. Ang zombie pala ay boyfriend ni Mia. Dumating siya sa lungsod na ito upang salubungin siya, ngunit isang zombie virus outbreak ang naganap. Noong una, sila ng kanyang kasintahan ay nagkaroon ng maayos na relasyon kay Kuata, hanggang sa makagat ang kanyang kasintahan at naging zombie. Pinilit ni Kuata na patayin siya, ngunit hindi ito kinaya ni Mia, kaya nakipaghiwalay siya sa kanila at itinago ang kanyang kasintahan. Naantig si Hiki sa pagpupursige ni Mia sa pag-ibig at tinanggap siya. Ang lahat ay muling nagsama-sama upang gumawa ng isang plano. May isa pang baril sa mga gamit ng senior officer na ginawa itong dalawang baril na hawak ni Hero. Ito ay isang bagay na halos hindi inaasahan ng kanilang mga kalaban. Hindi nagtagal, oras na para sa palitan. Si Mia, Yuzuki, at ang kanyang ina ay nanatili sa silid at hindi nakilahok sa aksyon. Gayunpaman, medyo madilim ang mukha ni Mia at hindi niya pinansin ang mga tanong ni Yuzuki. Ang lalaking may balbas, si Jun, at si Hero ang lumabas para makipagkalakalan. Sa sandaling magkita ang tatlo, nagulat sila. Ang bilang ng mga tao sa kabilang panig ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Mabilis na napalibutan si Jun at ang kanyang mga kasama. Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaasahan nila. Kalmadong inihagis ni Hero ang handgun at ang bag ng mga bala. Si Kuata ay isang tao sa kanyang salita at pagkatapos kunin ang baril, pinakawalan niya si Hiragi. Tila mas kumpiyansa si Kuata matapos makuha ang baril at nanawagan sa sinumang ambus na ibunyag ang kanilang sarili. Napansin niya na si Hiki na tila bihasa ay wala. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hiki na may busog at palaso na naging focus ng lahat. Tinutukan pa siya ni Kuata ng baril. At bago natin ipagpatuloy, please like and subscribe. 100 likes for part 3.